Amen? Amen. Kaya nga, mga kapatid, kung ikaw totoo kang mananampalataya, pagdating po, mga kapatid, ng ikapitong araw, pagdating ng ikapitong araw, mga kapatid, kung totoo kang mananampalataya, wala kang idadahilan. Amen. Amen. Bakit? Hindi mo idadahilan, may trabaho ka. Hindi mo idadahilan na may negosyo ka. Bakit? Dahil po, mga kapatid ko, 6 na araw na po ang ibinigay ng Diyos sa tao para gawin nila ang lahat ng kanilang mga gawain. At sa ikapitong araw, yan po ay araw ng pagsamba, araw ng paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Na ang sabi ng banal na kasulatan, mga kapatid, ang mga lingkod ng mahal na Panginoon, sila ay magpupuri sa Diyos, sila ay magpapasalamat sa Diyos, at sila ay magtataas ng kanilang mga kamay sa dakong santuaryo at sasambahin nila ang Panginoon. Amen. Sino yung maglilingkod sa Diyos? Yung mga totoong pananampalataya, yung mga totoong nakakilala sa mahal na Panginoon, na kung saan ibinibigay nila yung araw na hinihingi ng Diyos. Yun yung totoong mananampalataya at totoong nakakakilala sa ating pinamahal na Panginoon Diyos. Kapagkat kanilang unati ang naglilingkod sa mahal na Panginoon, yung mga sumusunod sa utos ng Diyos. Amen. Amen. Hindi lang yun, nagsasabi lang na, ay, salamat Lord, pinagpala mo kami, salamat Panginoon sa mga blessing na dumating sa amin, salamat sa kalakasan at kalusugan, salamat sa mga biyaya at pagpapala, salamat sa lahat ng dumating sa amin, salamat sa pag-iingat sa aming pamilya, sa aming buong sambahayan. Subalit hanggang doon lang. Amen. Hanggang doon lang, mga kapatid ko, dahil ayaw nilang pumunta ng simbahan para sumamba, para manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon, para magpuri sa Diyos, para magtaas ng kanilang kamay. Amen. Yun po, mga kapatid, ang hinihingi ng Diyos. Yan yung hinahanap ng Diyos. Kaya nga sabi ng banal na kasulatan, na dapat dumarating ang oras at ngayon nga nasasambahin ng mga tunay na mananamba. Pag lang sa mga tunay, mga kapatid, mayroon ka bang piki dito? Wala naman eh. Amen. Pag sinabing tunay, mga kapatid ko, yun yung hinahanap ng Diyos. Pag hindi pa tunay yung pagsamba natin, nasa gawain tayo ng mahal na Panginoon, subalit hindi pa tunay yung pagsamba mo, gawin mo ng tunay para hindi sayang. Amen. Amen. Gawin mo ng totoo yung pagsamba mo. Gawin mo ng totoo yung paglilingkod mo. So ngayon, mga kapatid, kung sinasabi mong nakakilala ka na sa Diyos, nananalangin ka sa Diyos, subalit hindi ka pumupunta ng simbahan para sumamba, gawin mo na yan. Sumamba ka na. Maglingkod ka na sa ating pinakamamahal na Panginoong Diyos para yung pagiging anak mo ng Diyos, yung sinasabi natin anak tayo ng Diyos, yung sinasabi natin mananampalataya tayo, yung sinasabi natin na tayo po ay nakakakilala sa mahal na Panginoon, gawin mo na. Sumamba ka sa Panginoon. Amen. Amen. Ibig sabihin, maglingkod ka sa mahal na Panginoon. Sabagat yan yung hinahanap ng ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. So ngayon, mga kapatid, ang sabi po ng banal na kasulatan, example natin, si Jose. Ano yung sabi? Pakiulit. At kung inaakala ninyong masama na maglingkod sa Panginoon, Okay. At kung inaakala ninyong masama ang maglingkod sa Panginoon, ay piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. okay. Ano po yung sinasabi ng banal na kasulatan? Kung inaakala ninyong masama ang maglingkod sa Panginoon, at piliin ninyo kung sino ang inyong paglilingkuran. Ibig sabihin, mamili tayo ngayon. Amen. Mayroon tayong pagpipilian. Sa simula noon, mga kapatid ko, simula Genesis hanggang Revelation, dalawa lang po yung pinapapili sa atin. Ano po yun? Yung piliin natin yung mabuti at masama. Dalawa lang yan, mga kapatid. Kaya nga, sabi nga ng iba, sa ibang mga ma-invite natin, mga naanyayahan natin, sa malimit sinasabi niya, ay ayaw ko sa mga ganyang born again na yan. Kasi maraming bawal. Maraming bawal. Meron bang bawal? Wala. Wala naman. Meron po bang bawal sa Biblia? Wala.
Wala pong bawal. Hindi at hindi marami. Isa lang. Ang magkasala. Amen. Amen? Amen. Amen. Kung alam mong masama, alam mong makasalanan, alam mong maaaring mapahama ka, suwag mo nang gawin. Kasalanan po yan. Amen. Ano? So marami bang bawal? Wala naman pong bawal. Pero kung alam mong masama at maaaring makakasira ng iyong kalusugan, huwag mo nang gawin sapagkat mapapasama ka talaga. Amen. Amen? Kaya yung mga tao, mga kapatid ko, hindi po, ang sabi ng banal na kasulatan, kung inaakala ninyo na masama ang maglingkod sa Panginoon. Ang nag-iisip kasi niyan, mga kapatid ko, yung mga pinapahalagahan, yung kikitain nila. Di ba? Pinapahalagahan yung mga bagay sa mundong ito kaysa ating pinakamamahal na Panginoon sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Tandaan po natin, mga kapatid ko, darating ang araw na susubukin tayo sa bagay na ito. Amen. Amen? Oh, marami na po akong nakikita ganyan, mga kapatid. Ang init-init nila sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Talagang iniisip nilang tama na, mabuti na, mga kapatid. Pinagpala sila. Sumalit, dumating po yung araw. Mga kapatid na unti-unti silang nangihina, nanlalamig sila, at tumalikod sila sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Bakit? Kasi nga, iniisip nila, mga kapatid ko, kung araw ng linggo, mga kapatid, sa ikapitong araw, di ba, nagtrabaho na sila, simula Lunes hanggang Sabado, mga kapatid, at mayroon pang trabaho ng linggo, no, tuloy-tuloy yung pagtatrabaho nila, mga kapatid. Iniisip kasi nila sayang yung kikitain nila sa araw sa ikapitong araw o araw ng linggo, mga kapatid. Sapagat dito sa ating bansa, sa Pilipinas, so kailan po ba nagsisimula ang pagtatrabaho? Lunes hanggang Sabado. Yung ikapitong araw, dito sa ating bansa, yun yung ginagawang araw ng pamamahinga. Araw na kung saan yung mga pamilya namamasyal, ang iba pumupunta na simbahan, mga kapatid, amen. Kaya doon mo makikita talaga yung sa Panginoon eh. Amen? Kasi yung sa Panginoon, pupunta talaga yung sila na simbahan. Kasama ang Hallelujah. kanilang pamilya. Palakpakan natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Lagyan mo sa kurso. Lord. Sino pumupunta na simbahan? Ang pumupunta na simbahan, mga kapatid ko, tandaan po natin, hindi lang ikaw. Amen. Sa banal na kasulatan, buong sambahayan dapat ay maglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yun yung tama, mga kapatid. Kung si Noe, di ba yung pinag-aaralan natin ng Friday? Kung si Noe, naging sakim siya. Ay, hindi ko na kayo papalalaharan, kayong anak niya, yung mga manugang niya, mga kapatid, at yung asawa niya, ay hindi niya papalalaharan yon, hindi niya itutuwid na yon, hindi niya na yun mga kapatid ko aakhayin para gawin nila yung inuutos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kasi nga, mga kapatid, naging makasarili siya. Amen? Pero hindi, mga kapatid. Nandoon yung kanyang pag-alala sa kanyang pamilya, sa kanyang anak, sa kanyang asawa, sa manugang ng sa kanyang manugang, sa asawa ng kanyang pong mga anak, mga kapatid. Amen? Kaya sa banal na kasulatan, sino yung naligtas sa panahon ni Noe? Si Noe at Pamilya. ang kanyang buong pamilya. So ang paalala sa atin sa gabi nito, mga kapatid, itong si Hosni at ang kanyang buong sambahayan, saan sila? Okay, tuloy, ang basa. Dito po sa 16. Doon na sa 15 sila. At kung inaakala ninyong masama na maglingkod sa Panginoon, ay piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. Kung ang mga Diyos ng inyong mga magulang na pinaglilingkuran sa dapor o ng ilog. Kung ang Diyos ng inyong mga magulang. Okay. Ano po yung Diyos ng ating mga magulang? Ha? Yung mga grabe yung paniniwala, mga pamahiin, mga kapatid, no? Na wala naman sa Biblia. Di ba? Pag may patay, bawal magwalis, bawal malinis, bawal maligo, kaya naging amoy pa silang patay kaysa patay. Lahat tayo masunod. Amen. Inaalala ko po, mga kapatid, sa isang simbahan, 'di ba? Pag may patay, bawal magwalis, bawal maligo, kaya naging amoy pa silang patay kaysa patay. Lahat tayo masunod. Amen. Inaalala ko po, mga kapatid, sa isang simbahan, 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 sa isang simbahan
Ha? Sa isang simbahan, huwag lang ko na-open ha. Ito mga kapatid, mayroon pong isang pastor, mga kapatid, grabe yung kapuspusan. Pagkilos ng ating pinagmamahal na Panginoon, so halos lahat mga kapatid na pupuspos. Nag-iiyakan sila, nadama nila yung banal na presensya ng ating pinagmamahal na Panginoon. Amen. So ngayon, mga kapatid, pagdating ng preaching, ang sabi ng pastor, sige, sino dito yung nag-make up? Lumabas na, bukas ang pinto. Yung mahilig pa sa make up, sabi. Bukas ang pinto na simbahan, labas na. So, dahil grabe kapuspusan, mga kapatid, ribay-bang. Wala akong tumayo kahit isa. Amen. Amen. Hello? Amen. Ang sabi ng pastor, mga kapatid, sino din yung hindi pa namumuhay na may kabanalan, lumabas na. Bukas ang pintuan ng simbahan. Dahil grabe yung kapuspusan, mga kapatid, wala akong lumabas. Amen. So nung marinig ng isang pastor, mga kapatid, dinala niya doon sa lugar nila. Ang sabi ng isang pastor, sige, sino din yung nag-make up? Nag-make up hanggang ngayon, lumabas na bukas yung pintuan. So naglabas na yung mga kapatid. Kanya-kanya tayuan yung mga kapatid, nilabasan sila. So ngayon mga kapatid, isang araw, yung isang pastor, kasi yung pastor na nagsasalita na gano'n, mga kapatid na sino yung nag-make up, sino yung hindi namumuhay na may kabanalan, so ngayon napatay na. So ngayon, nandun yung mga pastor, marami sila, mga pastor na pumunta doon, nakikiramay. Sabi nung isang pastor, sabi niya, pastor, bakit hindi ka pa pumunta doon? Hindi mo patignan si pastor. Sabi niya, oo nga no. Kanina pa tayo dito, pero hindi ko pa nakita siya kung ano yung tsura niya. So pagkakita niya, mga kapatid, ang daing make-up. Iba-iba yung kulay. Talagang naging mukhang, ang tawag niya? Parang buhay. Ang grabe, no? Ha? Lahat ay gusto yung puso, no? Grabe yung pangangakan niya patungkol sa make-up, mga kapatid. Hindi sila kalusot. Nung siya namatay, na-make-upan din siya. Di ba, sa mga pioneer, mga kapatid, pinapapili pa yung pamilya kung anong gusto eh. Tama? Hello? Lahat ay masayang puso, Lord. Pero huwag niyong isipin, mga kapatid, kung yung katabi niyo nag-make up, huwag niyong isipin patay na. Sabihin mo lang, darating din tayo dyan. Huwag ka lang atat ng atat. Darating din tayo, mimik-upan ka din. Lahat tayo masayang puso, Lord. Pero sa totoo lang, mga kapatid, hindi naman talaga masama yan, basta tama lang. Amen? Huwag nyo lang gayahin yung baka ng vampira. At yung parang ng Dracula. Di ba? Lahat tayo magsayang puso, Lord. Amen? Di po masamang mag-ayos-ayos, mga kapatid. Basta tama lang. Amen? Lahat tayo magsayang puso, Lord. Pumalagpag po muna ang lahat sa aming pinagmamahal na Panginoon. Kaya mga kapatid, tandaan po natin, sa buhay natin bilang mananampalataya, mayroon tayong pipiliin. Ano ba yung pipiliin mo? Yung ikaw ay gumawa ng mabuti. Ano yung mabuti na yon? Yung maglingkod ka na may katapatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Tama? Amen. Lahat tayo magsayang praise the Lord. Praise the Lord. Okay. So, sabi po ng banal na kasulatan, mga kapatid, ituloy po ang basa sa 15. O ang Diyos ng mga Amorheo na ang lupain nila ay inyong tinatahanan, ngunit sa ganang akin at ng aking sambahayan ay maglilingkod kami sa Panginoon. Okay. Ano yung paalala sa atin? Ano yung paalala ni Josue? Ang paalala niya, mga kapatid ko, kung ano yung paglilingkuran ng tao. Maglingkod ka sa Diyos,
ng mga Amorito? O maglingkod ka sa ibang mga Diyos? Diyos ng inyong mga magulang? O maglingkod ka sa totoong Diyos? Amen? Amen. Yan ang sabi ng banal na kasulatan, mga kapatid. Ang sabi ni Josue, ako, at ang aking buong sambahayan ay maglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Ano ba yung ibig sabihin, mga kapatid, ng alang ng banal na kasulatan? Ang ibig sabihin po ng Biblia, mga kapatid ko, 6 na araw magtrabaho ka, gawin mo ang lahat ng iyong gawain. Sa loob ng 6 na araw, ikaw at ang iyong buong sambahayan, sa 7th araw, maglingkod ka, sumamba ka, ilaan mo yan para sa ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Amen. Amen? Sa halip na mamasyal ka, pumunta ka ng simbahan, maglingkod ka sa mahal na Panginoon, sumamba ka, magpasalamat ka sa mahal na Panginoon, na sa loob ng isang linggo, iningatan ka, ginabayan ka, at pinagpala ka, ikaw at ang iyong buong sambahayan, na dapat lamang na pasalamatan mo, itaas mo ang ating pinakamamahal na Panginoong Diyos, sapagkat ikaw at ang iyong buong sambahayan ay pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Hello. Kaya bang gawin yan, mga kapatid? Kaya gawin yan. Amen. Bakit? Manampalataya ka sa mahal na Panginoon. Amen. Amen. Maniwala ka sa mahal na Panginoon, sapagkat ang sabi ng Biblia, hindi ka maging kalugod-lugod sa mahal na Panginoong Diyos kung hindi ka nanampalataya sa Kanya. Amen. Lahat tayo sabi po. Praise the Lord. Kaya sabi po ng banal na kasulatan, mga kapatid, ano ba yung unang gawin po natin? Para yung pamilya natin, madala natin sa paanan ng Diyos. Ha? Manalangin. Bahagian ng salita ng Panginoon. Okay, ano pa? Pakiyanta yung unang Timoteo, 2:1. Ituloy ko ang basa ng 4. Ano pa, mga kapatid, ang dapat natin gawin? Panalangin sila. Ha? Magpuri. Ano pa? Ano pa yung dapat natin gawin para, mga kapatid ko, maiparating natin sa kanila ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Maiparating natin sa kanila na dapat sila at ang kanilang buong sambahayan ay maglingkod sa Panginoon. Amen? Ano pa, mga kapatid? Manalangin. Amen. Ibig sabihin, ipagdarasal natin sila. Amen? Ibig sabihin, huwag kang magsawa magdarasal. Huwag kang magsawa na manalangin para sa lahat ng tao. Hello? Amen. Bakit? Bakit, mga kapatid? Dahil yan po ang isa sa nais ng ating pinakamamahal na Panginoon para yung pamilya mo at ang mga tao ay makalapit sa Diyos sa pamagitan ng pagbabahagi mo na salita ng Panginoon at sa pamagitan ng iyong pananalangin. Amen? Hello? Amen. Yung gumagawa niyan, mga kapatid ko, yung mga taong naglilingkod sa Diyos. Amen. Hindi naman kasing kayang gawin yan ng mga taong hindi ho naglilingkod sa Panginoon. Amen? Lalong-lalo kapag may kaaway. Amen. Ang hirap kaya ipanalangin yung kaaway. Amen. Di ba? Amen. Pero, mga kapatid ko, kung totoo kang mananampalataya, totoong anak ka ng Diyos, hindi mahirap para sa iyo na ipanalangin mo yung umaaway Praise the sa iyo. Lord. Lord, nawa, iglesia, makakilala siya sa iyo, magising siya, at mamulat ang kanyang kaisipan at ang kanyang mga mata, at mabago ang kanyang buhay. Amen. Tulungan mo po, Panginoon, na makalapit siya sa iyo. Amen. Amen? Amen. Hello? Amen. Lahat tayo magsabi first. Praise the Lord. Iyan sabi ng banal na kasulatan, mga kapatid, pakibasa mo. Sagot po ng unang Timoteo. Amen. Dito po sa aklat ng unang Timoteo, ang talata ay 1 hanggang 4. Una-una nga sa lahat ng mga bagay ay inaaral ko na manaig, manalangin, mamagitan at magpasalamat na patungkol sa lahat ng mga tao. Sa 2, ang mga hari at ang lahat ng nasa mataas na kalagayan
upang tayo ay mga buhay na tahimik at payapa sa buong kabanalan at kahusayan. Sa 3, ito'y mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas. Sa 4, na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao'y mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Praise the Lord. Ano po ang sabi ng banal na kasulatan? Una-una sa lahat. Hindi po huli ha. Hindi po sinabi, huling-huli sa lahat. Ano sabi? Una-una sa lahat ay manalangin, mamagitan, At magpasalamat, na patungkol sa lahat ng mga tao. at patungkol sa lahat ng tao. Patungkol sa lahat ng tao. O, sino yun? Mga kapatid, sino mga tao na yun? Siyempre, isa na doon yung umaaway sa'yo. Isa na doon yung umaapi sa'yo. Isa na doon yung nanlalait sa'yo. Isa na doon, mga kapatid ko, yung pinapahiya ka. Yung ininadhown ka, isa na sila doon sa dapat mong ipanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon na nawa sila po ay makakilala at makapaglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Anuman ang katungkulan nila, mayaman man sila o mahirap man sila, may tungkulin man sila sa gobyerno, mga kapatid ko, dapat ipanalangin ninyo sila. Amen? Ibig sabihin, idaan natin sila sa pananalangin. Isama natin sila sa pananalangin. Bakit? Kasi yung pananalangin na hinihingi ng ating pinakamamahal na Panginoon, hindi lamang po para sa akin, hindi lamang po para sa iyo, hindi lamang po para sa Kanya, kundi para sa lahat. Amen. Para sa lahat ng tao. Ipagdarasal ninyo ang lahat ng tao na sila po, mga kapatid ko, ay i-bless. Sila po ay makalapit, sila po ay makapagsisi sa kanilang mga kasalanan sapagkat ang sabi ng banal na kasulatan, siya ang may ibig na ang lahat ng tao ay maligtas. Ano yung gusto ng mahal na Panginoon? Lahat ng tao maligtas. Ayaw ng Diyos na ikaw lang. Gusto ng Diyos, lahat ng tao, pamilya mo, anak mo, asawa mo, bana mo. Lahat na mag-Cyprus. Praise the Lord. Kung wala pa naman kayong mga asawa, yung pamilya niyo, ipagdarasal mo. Amen? Amen. Hello? Amen. Lahat tayo mag-Cyprus, Lord. Praise the Lord. Kapatid mo, ipanalangin niyo sila sa ating pinakamamahal na Panginoon na sila po ay makalapit at makapagpapalingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Amen? Alam niyo ho ba, mga kapatid, ito yung isa sa pinakamalungkot, mga kapatid, na realidad na maaaring dumating sa punto pag ang tao po ay humarap na sa Panginoon. Amen? Kasi kung dito sa lupa, mga kapatid, dito sa mundong ito, makikita mo yung pamilya mo na, kumbaga, ini-enjoy nila yung mga makamundo pamumuhay at wala silang time para sa mahal na Panginoon. Pagdating ng araw, pag sila po'y napunta sa impyerno, malaki po, mga kapatid, yung dagot para sa iyo. Bakit? Kasi makikita mo yung hirap nila. Amen? Hello? Makikita mo yung maranasan nila. Kasi doon sa impyerno, mga kapatid, wala pong aircon doon. Walang magsasabi sa iyo doon na dito ka muna. May malamig dito na tubig. Magpasilong ka muna. Wala. Walang magpapalakas sa'yo doon. Amen? Kung dito sa lupa, pag may sakit ka, mayroon pong mga taong kumakalinga sa'yo, tumutulong sa'yo. Kapag may problema ka, may mga taong nagpapaalala sa'yo, nagpapalakas sa'yo, pinapayuhan ka. Pero pag ang tao ay napunta na sa impyerno, kahit anong hiling niya, kahit anong dasal niya, kahit anong hiling niyang gagawin niya para mahango siya doon sa impyerno, wala na siya magagawa. Amen? Ano? Kung yung anak mo mapunta sa impyerno, kung dito sa lupa, mga kapatid, hinahayaan mo lang, hindi mo ginigising para sa pagsamba,
para sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Hindi mo sila pinapaalalahanan para maglingkod sa mahal na Panginoon. Sige lang, matulog ka lang muna kasi puyat ka magdamag eh. Amen. Amen? Amen. Dito sa impyerno, hindi na sila makakatulog. Amen. Ano? Amen. At yung pagkalinga mo, nung sila pa'y nandito pa sa lupa, mga kapatid, pag napunta sa impyerno yan, wala ka nang magagawa. Amen. Amen? Amen. Ang tanging magagawa natin habang buhay pa ay ipagdarasal natin sila na sila po, mga kapatid ko, ay makalapit at makalingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil pag dumating na yung araw, kunin ng mahal na Diyos yung kanilang hiram na buhay, wala ka nang magagawa. Amen. Amen? Amen. Hindi mo na magagawa, mga kapatid, kahit umiyak maghapon ka pa. Umiyak ka maghapon, magdamag. Grabe na yung gagawin mo pag-iyak, pagluha, para mapunta sila ng langit. Hindi na maaari sapagkat ang buhay, sila po, mga kapatid ko, ang may pagkakataong manalangin, maglingkod, at magsisi sa kanilang kasalanan upang sila po ay mahamok sa kapahamakan at makapaglingkod sila sa ating dakilang Diyos at magkaroon sila ng buhay na walang hanggan sa piling ng Panginoon. Amen. Amen? Amen. Bakit? Yun yung isa sa nais ng ating dakilang Diyos. Amen. Lahat tayo magsabi, praise the Lord. Praise the Lord. Ano kayo yung maramdaman mo kung yung pamilya mo nasa impyerno at ikaw nasa langit? Ano kaya yung maramdaman ng tao, mga kapatid? Tapos, ito pa yung mabigat na sasabihin sa'yo. Alam mo naman pala na may impyerno. Alam mo naman pala na totoo ang impyerno, totoo ang kapahamakan. Bakit hindi mo ako sinabi? Amen. Bakit hindi mo pinaalam sa akin? Bakit hindi mo ako pinilit para maglingkod sa mahal na Panginoon? Para sumamba sa mahal na Panginoon? Sisisihin ka ngayon. Amen. Hello? Lahat tayo magsabi, praise the Lord. Subalit kung ikaw, hindi ka nagsawang magpaalala sa kanila, hindi ka nagsawa, mga kapatid, na i-remind sila lagi, araw ng pagsamba, araw ng pagbabalik loob sa ating pinakamamahal na Panginoon, upang dumating ang kaginhawaan mula sa harapan ng Diyos, kapatawaran sa mga kasalanan, dapat maglingkod ka sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pagdating ng araw, hindi ka nila masisisi. Amen. Sana, naniwala na lang ako. Amen. Naniwala na lang kami. Wala na sana. Amen. Amen? Lahat tayo masabi, praise the Lord. Praise the Lord. Dahil nung nabubuhay pa sila, ginawa mo na ang lahat ng iyong magagawa. Kung maaari nga, mga kapatid, pilitin mo sila na magkarating sa gawain ng mahal ng Panginoon. Naalala ko po yung isang mananampalataya, mga kapatid, hindi na nagsisimba. Buhat-buhat na lang, pasan-pasan. Ano yung pasan mo? Bakit pasan-pasan na siya? Hindi na kasi pupunta ng simbahan eh, kaya pinasan ko na lang eh. Praise the Lord. Amen. Ano? Amen. Bakit? Ganun po kahalaga ang pilitin. Amen. Praise the Lord. Amen? Huwag nating hayaan, mga kapatid, at huwag nating hintayin, itulak pa tayo. Bago tayo pupunta ng simbahan. Hindi ko kaya sa tinatakot, mga kapatid. Baka inisip, tinatakot ko lang kayo. Amen. Darating ho talaga ang araw na yun po ang mangyayari. Amen. Amen? Susumbatan ka ng pamilya mo dahil hindi mo pinapaalalahanan sila. Hindi mo sila sinasabi sa kanila na totoo ang impyerno. Darating ang araw, sisisihin ka. Amen. Amen? Subalit, kung ginawa mo naman ang lahat ng iyong magagawa, ini-invite mo sila, pinapalalahanan mo sila bukas, araw ng pagsamba, samba tayo, sama-sama tayo, katulad ni Hosby, siya at ang kanyang buong sambahayan, mas pinili nila na sumamba sa mahal ng Panginoon kaysa mamasyal. Amen. Amen? Amen. Lalong-lalo na, mga kapatid, pagdating ng mga bakasyon, no? May bakasyon, dumating yung pamilya nila, galing sa ibang lugar, mga kapatid, sige, magpatay ng araw ng bakas ng pamamasyal. Araw ng linggo, ito na yung time natin eh. Isang business na naman ito eh. Amen. Pero sa banal na kasulatan, ano sabi ni Jose? Siya at ang kanyang buong sambahayan, saan niya dinala? Bye. Sila
sila po'y naglingkod sa Panginoon. Amen. Napasa bahay sila ng Panginoon. Amen. 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 6 na araw, ginawa na nila lahat ng kailang mga gawain. At sa 7 araw, nasa bahay sila ng Panginoon. Panginoon. Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang iba naman, ito yung ginagawa ng iba, mga kapatid. Tatay, anak, magulang, sama-sama naman sila sa 7 araw sa trabaho. Amen. Amen. Bakit? Pakyawan. Kaysa kukuha ko ng ibang tao, ikaw na lang kukunin ko. Ikaw na lang kuya, ikaw na lang bayaw, ikaw na lang tito, o ang tawag nila, mga kapatid. Sila na ang nagtatrabaho, mga kapatid. Siya at ang kanyang buong pamilya, nasa trabaho sila. Amen. Amen? Amen. Pero si Josue, piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. Trabaho ba? Negosyo ba? O ang inyong ang mga alituntunin ng inyong mga magulang? Kami, ako, at ang aking buong sambahayan, mapasabahay kami ng Diyos para maglingkod sa mahal na Panginoon. Palapakan natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Lahat tayo sa words, Lord. Ano yung offer sa atin, mga kapatid, pagdating mo ng 7 araw? Trabaho. Negosyo. Trabaho, negosyo. Dito pa naman sa lugar na ito, mga kapatid, kung alin yung 7 araw, yun yung malakas. Busy. Di ba? Sa negosyo. Yun yung malakas, mga kapatid. Amen. Amen? Pero kung totoong mananampalataya ka, naging wise ka na Kristiyano, mga kapatid, kikitain mo yan ng higit pa Amen. Praise the Lord. sa ibang araw. Amen? Amen. Bakit kasi? Naniniwala ka sa Diyos eh. Amen. Umaasa ka sa Diyos. Nananampalataya ka sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya yung iniisip mo, nakikitain mo